Kapayapaan at mapagpalang araw po ang sumaating lahat. Elder Ryan Bernabe po, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Maging laging nakikipagbaka sa ating masasamang gawi at manatili tayo sa kapayapaan sa ating kapwa. Hayaan natin na sa bawat araw ay makita ng marami ang pagiging mabuti nating tao. Huwag nating kalilimutan, ang kapurihan natin ay kapurihan ng Diyos na humirang sa atin. Tayo na at magpasimula sa araw na ito sa isang gawang mabuti. Magsama-sama po tayo sa programang Blessed Day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. Ay matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all. Isang pinagpalang araw po ang sumaating lahat. Ang daily reflection natin sa araw na ito na mula sa aklat na Love Notes ay mababasa po natin sa 1 Peter chapter 4 verse 8. Ganito po ang sinasabi. Most important of all, you must sincerely love each other because love wipes away sins. Because God loves us, He came in the flesh and shed His precious blood for the forgiveness of our sins. It is imperative for us to forgive the sins of others, especially our brothers and sisters in Christ. If you forgive, you reflect the character of God. God is magnified in us through a forgiving heart. Dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos, Siya ay pumarito at nagtigis ng Kanyang mahalagang dugo para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mahalaga para sa atin na patawarin ang mga kasalanan ng iba, lalo na ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Kapag ikaw ay nagpatawad, tinutularan mo ang Diyos. Ang Diyos ay lalong nahahayag sa atin sa pamamagitan ng pusong handang magpatawad. Hi, ako nga pala si Haris. Isa ka rin ba sa mga interesado kung anong kabanal-banalang iglesia? Bakit nga ba ako kabilang dito? Anong ginagawa namin mga kabataan? Tara at ipapakita ko sa inyo ang mga gawain namin mga kabataan. Dahil hindi na alipin ng kasamaan, dahil hindi na lihat ng gawa sa lipunan, dahil hindi na malulumbay o mababalisaman. Aking naawitin mga pagpapalang nakamtan. Sa tinig na ito, isasaysay ko. Hindi na papayag na muli pang matalo. Di pagsisilos sa lalang ng dyablo. Katotohanan ilalak, katotohanan ihahayag. Ang tinig ng kalayaan, maligayang isisigaw sa katanghalian, tinig na araw. Init ng pag-ibig, liwanag ng aral, kadakilaan at kabanalan. Ang tapat na katunayan,
A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Alam niyo po bang lahat daw ng taong tamad ay silang pinaka-creative? Why? Because they have this ability to make an excuses for not doing what needs to be done. God forbid. To address this issue once again, tulungan nawa tayo na maging tunay na creative and not to make any more excuses, but to take conscious steps sa pagtalakay po sa part 2 ng topic na Conquering Laziness. Dito lamang sa segment na Youth Worshiping God. Kapayapaan pong sumating lahat. Muli, ako po si Brother Mark. At ako po naman si Sister Jana. Welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng Youth Worshiping God. Sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa paksang Breaking Free from the Chains of Laziness and Embracing a Purposeful Life, atin po munang balikan ang mahalagang payo mula sa unang episode ng topic na ito. Kung nais mong takasan ng katamaran, dapat na, una, do not believe that you are inherently lazy, o huwag kang maniwala na ikaw ay likas na tamad. Ikalawa, dapat na matukoy mo ang tiyak na dahilan kung bakit ka inaalipin ng katamaran at harapin mo ang mga dahilang ito. Ang 7 dahilan kung bakit tinatamad ang isang tao ay fatigue, regret, internal shame, social fear, overwhelming laziness, laziness created by uncertainty, and apathy. Sa mga hindi pa nakapanood ng naunang episode, we highly recommend na tunghayan po ninyo at maging ang iba pa naming video. Visit and follow nyo lamang po ang YouTube channel, The Most Holy Church, at naroon po ang buong playlist ng mga nauna nating pagtatanghal. Kaya without further ado, puntahan na po natin ang 5 pang payo on how to break the chain of laziness. Ang ikawalong payo, rediscover your direction. What will happen if you leave things the way they are? Ano kaya mangyayari kung mananatili kang tamad o walang ginagawa? Na-imagine mo na ba kung ano ka na pagtapos ng 5 taon? Mahalaga na tumingin sa hinaharap, magplano. Kahit man ang ating Diyos ay naganda na mabuting panukala o plano, kaya marapat lang na gayon din tayo. Long-term o short-term goal man yan, ang mahalaga ay makatotoo ng plano. Gamitin ang SMART formula. S, specific, M, measurable, A, achievable, R, relevant, and T, time-bounded. Having clear objectives provide a sense of direction and purpose. Malaking tulong din kung may share mo sa mga taong nagmamalasakit sa iyo ang tungkol sa mga balakid mo. They can provide valuable insight, support, and guidance. Ika-9 na payo. Identify the value of your work. Sabihin na natin na may plano ka na. Maliwanag na sa'yo kung ano ang gusto mong mangyari. Subalit, kagaya ng isang malayong lakbayin, hindi ka makararating sa nais mong puntahan kung hindi ka hahakbang sa direksyon ng iyong plano. Bawat hakbang patungo sa iyong pangarap ay mahalagang bawal kang tamarin. Sa payo ni Haring Solomon sa Kawikaan Kapitulo 6, versikulo 6 hanggang 8 ay mababasa natin, pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad. Masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka. Na bagaman walang pangulo, tagapamahala o pinuno na naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-init at pinipisa ng kanyang pagkain sa paggaan. Ibinilang na pantas ang mga langgam. Bakit? Dahil alam nila ang value ng ginagawa nila araw-araw. Dahil alam nilang darating ang tag-ulan. Matyaga silang nag-iipon ng pagkain tuwing tag-init. Malaking tulong na sa bawat araw, pagkatapos na matukoy mo
kung ano ang iyong gagawin, itanong mo muna sa iyong sarili. What are the potential consequences of doing or not doing this task? Ano ang posibleng kahihinatnan kung gagawin ko o hindi ko gagawin ang plano kong ito? Ika-10 payo, practice productive procrastination, na walang oras na pinalalagpas. Pinapalagay ng marami na matatapos mo ng isang upuan ang lahat ng gusto mong gawin. Subalit sa katotohanan, kahit yung pinakamasipag na tao ay tiyak na may tinatawag na slow period o downtime. Wala namang masama na magkaroon ng tinatawag na break if you will do it wisely. Pwede mong gamitin ang rest o pagpapahinga sa iyong advantage. Ang isang paraan, tapatan mo ng katumbas na pahinga ang bawat may pagtatapos na 2 o higit pang task. Pwede ring 90 minutes of work, then 30 minutes of procrastination. Halimbawa, gusto mong panoorin ang paborito mong series sa Netflix. Pwedeng gumawa ka muna ng mga kailangan mong ipagtapos, maybe 2 or 3, tsaka ka magpahinga habang nanonood. Sa gayon, hindi ka rin guilty habang ikaw ay nagpapahinga. Kung tatakbo ang maghapon mo sa ganitong cycle, marami kang may pagtatapos na lesser ang stress dahil marami ka rin namang naging pahinga. Ika-11 payo. Measure your transformation. Habang sumusulong ka tungo sa pagiging produktibo at unti-unti ay natatakasan ang panganib na dulot ng katamaran, huwag mong kalimutan ang iyong progress. Maliit man ito o malaki, maaaring magamit mo ito along the way lalo na sa mga panahon na dumarating ang pagkapagod, hopelessness at lalo na ay ang katamaran. Small wins matter, ika nga. We highly recommend na isulat mo ito na proven effective o ilagay mo kahit sa notepad ng cellphone mo. Extra boost of encouragement ito kapag binabasa mo. Itutulong ka nito para lalo mo pang pagbutihin at kung sakaling madapa, malaking tulong ito para makaahon. Celebrate your progress. Maraming tao na basta na lamang tumitigil sa kanyang pinagsisikapan dahil parang wala namang nangyayari. Dapat nating maunawaan na real change happens over time. Hindi mo kaagad siya makikita pero tiyak may nagbago lalo kung nagsisikap ka naman talaga. Mas kita ang pagbabagong ito kung ikukumpara mo ang pasimula at nakasalukuyan mo na kalagayan. Kaya mainam talaga na natatrack mo ang iyong progress. Ika-10 payo, learn to forgive yourself. Sa mga pamamaraan na nasabi, para matulungan tayong matakasan ang katamaran, maaaring may 1 o 2 tayong hindi magawa. Pwede ring wala isa man sa mga payong ito, ang kaagad ay matagumpay nating magawa. Pero maling-mali na sumuko na tayo sa laban. Huwag nating kalilimutan na kapakanan natin ang nakasalalay sa labang ito. Kaya kung sakali mang nagkulang tayo, patawarin muna natin ang ating sarili at patuloy na pagtagumpayan ang mga kaya muna nating gawin. Sa ganitong bukas na kaisipan, mas malaki ang tsansa na mapagtagumpayan natin ang panganib na dulot ng katamaran. Sana po ay natulungan namin kayo sa mga pagpapayong ito. We always pray on your behalf and hoping someday ay magkasama-sama tayong maging Youth Worshiping God. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa pagtatanghal na ito. At maraming salamat din po sa lahat ng nag-share ng link ng ating broadcast. Sana po ay magkasama-sama tayong muli sa susunod na mga araw ng pagtatanghal. Sa bahagi pong ito, inaanyayahan ko po kayo na sama-sama po tayong manalangin. Ipagpasalamat natin sa Panginoon at ipagtagubilin ang panibagong araw na ito na ating lalakaran. Manalangin po tayo. Aba, Panginoon naming Diyos, tunay na makapangyarihan ka sa lahat at araw-araw ay ipinadarama mo sa amin na handa mong ipagkaloob ang bawat pagpapala sa amin pong mga buhay. Nagpapasalamat kami sapagkat binubuhay ng iyong mga pagtuturo
ang aming mga damdamin, ang aming mga kaisipan, upang makapamuhay kami ng nararapat po sa iyong kalooban. Sana, Ama, sa napakinggan namin na mga pagtuturo tungkol sa kung papaano namin mapagtatagumpayan na hindi na masumpungan sa katamaran. Tunay na napakahalaga lalo na po sa mga kabataan. Ikaw lang ang makapagbibigay ng purong kaalaman upang ma-inspired ang maraming kabataan sa pangunguna po ng mga lingkod mong kabataan sa iyong kabanal-banalan. Sana lumaganap ang pagtuturong ito upang magkaroon sila ng mabuti at magandang kinabukasan. Panginoon naming Diyos, sana po tumatak ito sa aming mga kaisipan at patuloy na maibahagi o ma-share sa amin pong mga kaibigan at sumasampalataya kami. Ikaw ang patuloy na tutulong upang umunlad pa ang programang ito, hindi sa kapurihan ng sinuman, hindi sa ikatatanghal ng sinuman, kundi lakip ng aming hiling palagi. Ipagpala mo sa amin ang kababaan ng kalooban na ang tanging hangad, maipakilala ka namin sa amin pong mga paglilingkod. Dalangin namin sa iyo ang lahat at pakiusap. Sa pangalan mo lamang, Kristo Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.